Mga issue tututukan natin. Ayan mga kaibigan, mga katungkod, kailangan natin ang masusing pag-aaral at iwaksi ang personal nating opinyon tungkol sa mga pangyayari at mga isyong kinakaharap ng mga appointed officials ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinaharang nga ba ang kanilang mga appointment o sadyang malinaw lamang ang sinasabi sa ating saligang batas? Ayan, so marami po kasi yung mga kinakaharap nilang mga issue, mga kaso, mga usapin at iba pang mga bagay-bagay na dapat nilang malampasan upang sila ay tuluyang ma-appoint bilang mga opisyal na appointed ng ating pamahalaan o ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, kailangan ma-confirm yung kanilang appointment. So, ayun na nga mga kaibigan, mga katungkod, So, maraming ang issue yung dapat mo nang malutas, dapat mo nang ma-resolve bago tuluyang ma-appoint ang ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Ayan. So, nakakagulat, 'di ba? Hindi natin sukat akalain na mayroon palang mga issue, no? So, para sa akin ay hindi ko alam kung ano yung totoo. So, mamaya isasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat nating tingnan o gawin. Unahin natin yung issue kay DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ayan. So, una, sa pagdinig ng pagdinig ng mga mambabatas, no, nung pinag-uusapan yung kanyang appointment, no, yung confirmation ng pagiging DSWD Secretary, naungkat yung ilan sa mga issue na kanyang kinakaharap noon at hanggang sa kasalukuyan. So, una ay napansin ni Representative Pimentel na napakakulay di umano ng buhay pag-ibig ni Erwin Tulfo. So, ayun. So, hindi natin pakikialaman yung tungkol sa kanyang mga naging partners sa buhay o mga asawa. Okay? So, pangalawang kinasasangkutan ni Erwin Tulfo ay noong siya ay broadcaster pa lamang. Okay? So, siya pala ay nagkaroon ng kasong guilty, no, for libel. Ayan. So, libel po yung kaso ni Erwin Tulfo at sinabi nga ni Congressman Dante Marcoleta, no, ang kasong libel ay kumbaga involves moral turpitude. Ayun. So dahil involves moral turpitude, ito yung isa sa pinaka malaking hadlang para tuluyan siyang ma-appoint bilang DSWD Secretary. Pangatlong issue ay tungkol sa kanyang citizenship. Ayan. So, siya ay naglingkod sa Amerika. So, panoorin nyo na lamang yung ilang bidyong lalabas in the next coming days. Ayan. So, ang tinatanong sa kanya ay, kumbaga, dinenounce ba niya ang pagiging American citizens or Filipino citizens? No, so ayun, yung kinwestiyon yung kanyang citizenship. At noong mga nakaraang mga administrasyon, ating matatandaan na na-deny din yung appointment ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay dahil nga ay kumbaga hindi niya sinabi na talagang iniwan niya ang pagiging Filipino citizen. Okay? So, yun yung mga issues na dapat kaharapin at sagutin upang tuluyang ma-appoint si Secretary Erwin Tulfo. So, bagamat napakaganda ng kanyang pamumuno, bagamat napakaganda ng kanyang mga ginagawa sa DSWD, okay, so subalit kung batas na nga yung nagsasabi, yung humahad lang doon sa kanyang appointment, confirmation of his appointment, wala po tayong magagawa. So, maaaring kailangan natin siguro ng resolution o baguhin yung ating saligang batas tungkol dito. Okay, so pero para sa akin, kung ano yung nasa batas, yun
yung dapat masunod. Okay? Kung ayaw natin dun sa batas na yon, kailangan munang baguhin yung batas. Okay? So, yun po yung procedure na dapat mangyari. Okay, so pangalawang issue na pag-uusapan natin ay yung si security advisor ba ito? Si Professor Clarita Carlos. Ayan, kinu-question yung kanyang 9 million na sasakyan. Na 9 million worth na sasakyan. So, sinasabi kasi na ito daw ay bigay, ito daw ay donasyon ng China sa kanya. Okay? So, kailangan niya munang ma-resolve yun. Okay? So, kumbaga issue po ito. Kasi hindi po siya pwedeng tumanggap ng kahit anong suhol. 'Di ba? O kung ano man, no? Hindi po yung magandang tingnan. Okay? Ito naman si Justice Secretary Boying Rimulya, ayan. Appointed din po ito ni Presidente Bongbong Marcos. So, ating matatandaan na yung kanyang anak ay nasangkot sa illegal na droga. So, pagkatapos masangkot ng kanyang anak sa illegal na droga, tinanggal niya at pinalitan yung humuli sa kanyang anak na si Wilkins Villanueva. Okay, yung PDEA chief, no, tinanggal niya Boying Rimulya. Tapos pansamantala ay nirelieve niya, temporarily relieve niya yung Bucor Director General na si Gerald Bantag. Okay? So ang ipinalit niya ay ang kaibigan na si Katapang. Okay? So 'di ba? Questionable din 'yon. So inappoint niya si Katapang. Okay, so samantala si Katapang naman ay gumagawa rin naman ng sarili niyang ingay doon sa Bucor ngayon sa kasalukuyan. Una na rito yung pagpa-procure ng mga security gadgets di umano. Okay, pwede naman daw sabi niyang maka-procure muna, saka na yung procurement, saka na yung procedure, saka na yung bayad, which is wrong. Meron po tayong tinatawag na bidding process. So, kailangan dumaan muna sa bidding process bago ka makapag-install ng mga security measures, security cameras, and so on and so forth sa loob ng Bucor o sa any other government offices. Okay, kailangan dumaan muna yon sa bidding process. Ito naman, ano ba ito? Vic Del Rosario ba ito? O Vic Rodriguez, ayan. So, ito ay kinasuhan na ng kanilang samahan. Okay, so panoorin nyo na lamang po yung mga kaso niya na isinampalaban sa kanya. Okay, so para po sa akin, manatili po tayong mapagmatsyag, manatili po tayong magbasa. So sa mga ganitong usapin, ang kailangan natin ay kung ano ang nasusulat sa ating saligang batas, kung ano yung sinasabi sa ating batas, yun po yung masusunod. Hindi po ang ating opinion o personal na opinion. Kahit nasabihin nating tama yung opinion natin, kahit nasabihin nating make sense yung opinion natin, if it's not in the law, then wala po tayong magagawa. Kailangan nating sumunod, kailangan nating sundin ang sinasabi sa ating saligang batas. Okay? So, kasi technically, no, okay ako kay Erwin Tulfo sa DSWD. So, I just don't know kung paano niya ito malulutas, no? Kasi so far, so good. Napakaganda nung kanyang mga ginagawa sa DSWD. Thank you.